I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died upon for our sins, according to the Scriptures, and that was buried, and He arose again the third, according to the Scriptures. Tayo po yung O Father God, as we have your word, may you bless us and the Holy Spirit will fill us, and so we may understand your word. Bless us this morning, just name it. Amen. You may be seated in Christ. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, number 1 to verse number 4, ito po yung crystal clear na definition kung ano po ang ibig sabihin ng gospel, ng ebanghelyo. Sabi po ni Apostle Pablo, mga kapatid sa Panginoon, sinasabi niyo, I'm declaring you, is the gospel, ang magandang balita, pinapahayag ko sa inyo, nanggap ko at natanyo din, at kung saan tayo tumatayo. Katulad nating mga Kristiyano, yung gospel na tinanggap ni Apostle Pablo, ng mga unang Kristiyano, at natin ngayon ay parehas na gospel at ito ang ating tinatayuan. Ang ibig sabihin, kung meron mang ibang mga tao o ibang mga grupo na nagsasabi upang ikaw ay maligtas, ganito ang gawin mo, ganito sumapi ka sa saan, mapabautismo ka, gumawa ka ng muti, magbigay ka ng pera sa riti, o pamit ka sa amin, at kung ano pa man mga bagay ay hindi po natin itiniwalaan. Sapagkat ating tinatayuan ay kung ano ang tinatayuan ni Apostol Pablo, ang tinuro ng Biblia. Ano po ito? By which also ye are saved. Dahil dito kayo ay mga naligtas, hindi sa anumang mga bagay. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, first of all, that which I received, itong aking natanggap, kung paano si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan na sinabi ng Scriptures. And He was buried inilibing, namatay, inilibing, and rose again the third day according to the Scripture. What is the gospel? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. At kapag babasahin natin yung buong chapter, sinasabi ni Apostle Pablo, kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay muli, kung wala ang gospel, kung si Kristo ay namatay lang at nilibing at hindi siya nabuhay muli, lahat ng ating pininiwalaan, lahat ng ating pinangahawakang pangako, lahat ito walang kwenta. Pati sa atin ngayon, lahat ng ating pagsamba, lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating mga practices, lahat ng ating mga kinakantang papuri sa Panginoon, itong lahat ay walang kwenta kung ang Panginoong Kristo ay hindi nabuhay muli. Mga kapatid, this Sunday, Resurrection Day, inaalala natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. And we're declaring that He is risen. Ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. At ano yung mga ebidensya na nagpapatunay na ang Panginoong sa Kristo ay nabuhay muli? Now, sino ba yung mga tao? May mga ilang taong nabuhay, namatay at nabuhay muli sa Biblia. Sino? Yung anak ni Jairus. Sino pa? Yung anak ng babae na mahirap na binuhay ni Elijah. Sino pa? Nagsisimula sa letter L. Si Lazarus. Pero itong mga taong to, nung nabuhay silang muli, namatay ulit sila. Pero si Kristo, nung nabuhay siya muli, hindi na siya namatay. Umakyat siya sa kalangitan. And we're declaring that He is risen. He is alive. And His resurrection is literally bodily resurrection. Si Kristo na nagkatawang tao, siya ay namatay, inilibing, at nung nabuhay siya ay nabuhay, hindi lang sa espiritu, kundi sa kanyang katawan. Christ is risen. Siya ay nabuhay muli. Maraming mga tao pinababulaanan ito. Bakit? Kasi sa lahat, kung i-compare mo ang mga Diyos, mga nagsasabing sila ang tagapagligtas, ngunit sila ay namatay. Hindi sila nabuhay muli. Si Kristo, nung sinabi niyang siya ay mamamatay, paano siya mamamatay? Kailan siya mamamatay? At siya ay mabubuhay muli, nangyari ito. Kaya kung hindi si Kristo nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin, ang Kristyanismohan ay hindi totoo. Now, the answer is this, the question is this, ano ang mga evidences, na nagtuturo sa atin o nagpapakita sa atin na si Kristo ba talaga ay nabuhay? Si Kristo ba talaga ay namatay ba talaga siya? Kasi baka hindi naman talaga siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Baka naman na himatay lang siya tapos nalamigan siya doon sa tomb and then after that, bigla na siyang nagising. Si Kristo ba talaga ay nabuhay muli? Bakit maraming tao pinabubulaanan ito sapagkat
ang ground, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. That's why if Christ be not risen in verse number 17, ang ating pananampalataya ay walang kwenta at nandyan pa rin kayo sa inyong mga kasalanan, we're still doomed. We're still going to heaven. To hell. Lahat tayo ay mapupunta pa rin sa impyerno kung si Kristo ay hindi nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya meron tayong 7 bagay na titignan, mga kapatid. Bakit tayo naniniwala na nabuhay muli ang Panginoon? At nandun siya sa langit, tinitignan niya tayo, ginagabayan niya tayo, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Una, number 1, there is the word of the Lord Jesus Himself. Katulad ng nabanggit natin kanina. Bago namatay si Kristo, sinabi niya na sa 3 araw, siya ay mabubuhay muli. Now, let's just scratch the surface of the debate here. Sabi ng iba, si Kristo namatay Wednesday. Sabi ng iba, Thursday. Sabi ng iba, Friday. Sa atin, dahil galing tayo sa pinagmulan nating relihiyon, ang paniniwala natin Friday. Pero, the issue is kung kailan siya namatay. What matter is namatay si Kristo, and what matter most is buhay si Kristo, nabuhay siyang muli. At sinabi ng Panginoon, siya ay mamamatay at 3 araw, siya ay mabubuhay muli. Katulad ng palagi kong binabanggit sa inyo. Kung sinabi ni Kristo, mabubuhay mulit ako pagkatapos kong mamatay, at hindi siya nabuhay, ano siya? Liar. Sinungaling. At lahat ng pinaniniwalaan ng mga apostol noong kanyang panahon, at hindi siya nabuhay muli, ibig sabihin, wala itong kwenta. At si Kristo, mabubura na lang siya sa history, at wala lang lahat. Ngunit dahil sinabi ni Kristo na mabubuhay siya at nangyari ito, ibig sabihin, lahat ng sinabi niya, lahat ng pinatotoo niya, lahat ng kanyang himala, lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ito ay totoo. Pati yung mismong sinabi niya, pag nagugulumihanan ng ating dibdib, pag tayo ay nasa gitna ng ating mga problema, sabi ni Jesus Christ, huwag niyong hayaang magulumihanan ng ang inyong loob. Maniwala kayo sa Ama, maniwala kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama, pupunta ako doon. Ipaghahanda ko kayo ng inyong tutuluyan at pagtapos na, babalik ako. Ibig sabihin, kung natupad na nabuhay siya muli at may sinabi siya na babalik siya muli, mga kapatid, matutupad din yun. So lahat ng sinabi ng Panginoon natupad. Lahat ng propesiya tungkol kay Jesus Christ, siya'y papanganak, but thou Bethlehem Ephrata, sa town ng Bethlehem, at sinabi sa propesiya, siya ay mapupunta sa Ehipto, paano siya ipapako, paano tutusukin ang kanyang gilid, paano siya mamamatay, ano ang lahat na mangyayari sa kanya, nung pumarito si Kristo, natupad yung lahat ng propesiya. At may sinabi si Kristo, natupad din lahat. So, lahat ng sinabi ni Kristo, trustworthy. He is trustworthy. So, isa to sa mga ebidensya. And then, tandaan nyo, pag may nagsabi sa inyo na si Kristo hindi naman talaga yan, yung Bible, fables lang yan, hindi yan totoo. They are historically ignorant. Bakit? Kasi mismong mga historian na hindi naniniwala sa Biblia, they treat the Bible as accurate. Kumbaga, totoo ito, historical record. Wala tong inaccuracy. Lahat ito tama. At merong mga records, merong mga writings outside of the Bible na nagpapatunay na si Kristo ay nabuhay 2,000 years ago sa lugar ng Israel. Number 2, andyan pa po tayo mga kapatid, 7 to. Pero tatapusin natin to ng mabilis. There is the historic account in the 4 gospel. Now, isipin mo, Pastor, kala ko ba isa lang ang gospel? Yes, isa lang ang gospel, the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero pag sinabi natin 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John, ibig sabihin, itong mga disipulo at apostol, kasi ang apostol lang dyan dalawa. Si Matthew apostol, si Mark hindi yan apostol, si Luke hindi yan apostol, si John lang yan. So, si Mark and then Luke, disipulo lang sila. Pero, hindi sila mga eyewitnesses. Pag sinabi mong eyewitnesses, hindi nila talaga nakita si Jesus Christ. Pero meron silang mga reliable sources
Si Mark, ang kanyang reliable sources, si Barnabas, which is nakuha niya dito sa mga apostol. And then also, si Luke, ang kanyang reliable sources, si Apostle Paul. Si Mark kay Peter, I mean. Not only Barnabas, but Peter. So, si John, isa sa pinaka-closest apostle or best friend ni Jesus Christ. And also, Matthew, isa sa mga apostol. Lahat sila, nakita nila si Jesus Christ, and they present Jesus Christ differently according to their perspective. But no contradiction. Parang kung i-describe nyo si Pastor Jomar bilang isang pastor. Susulat ni Brother Ryan, Pastor Jomar as a pastor. Tapos isusulat naman ng isa, Pastor Jomar as a father. So, iba't ibang mga perspective. Kaya makikita sa Matthew, ang perspective ni Matthew, si Jesus Christ, King. Isinulat ito para sa mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay hari. Kaya sumulat siya ng patotoo na natutunayan niya na si Kristo ay hari. And this four gospel, Matthew, Mark, Luke, John, lahat to accurate. Kahit merong maraming attempt na ito ay hindi accurate, ito po ay accurate. Mga eyewitnesses katulad ni Matthew, Mark, Luke, John. Sa Book of Mark, pinapakita na si Jesus Christ as a servant, na siya ay pumarito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Sa Luke, pinapakita na siya ay nagkatawang tao. Sa John, pinapakita na siya ay totoong Diyos, kasama ng Ama, magpasawalang hanggan. And this record of the life of Jesus Christ was proven long time ago. Ang Bible, wala siyang grammatical error, walang historical error. Walang error ang Bible sapagkat ito ay salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagkakamali. Number 3, there is the significance of the empty tomb. One of the best argument kung bakit si Kristo ay nabuhay muli because of the empty tomb. In the gospel, no indication that anyone, pag binasa mo yung life ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, John, walang nagki-question, yung mga character na dinidescribe doon, hindi nila kinestyon yung empty tomb. Talagang they declare na merong empty tomb. Walang laman o walang bangkay doon sa kuweba kung saan hinimlay ang Panginoon sa Kristo. Now, some says, maybe the disciples remove the body para paniwalaan na siya talaga ay nag-resurrect. But if you read the Bible, nung hinaresto na si Jesus Christ, ano nangyari? Pulasan ng mga disipulo. Sino lang ang sumunod-sunod sa kanya? Si Pedro, tsaka sinundan-sundan din siya ni John. Ngayon, ang tanong, ang mga Roman soldiers, hindi ka pwede maging Roman soldiers kapag bansot ka. Sorry for the word, no? Pag maliit ka or kapag payat ka. Ang mga Roman soldiers, pag sinampal ka, pati kahit ngipin mo matatanggal. Malalaki silang mga tao at may bantay doon sa tomb ni Jesus Christ na mga Roman soldiers. Bakit? Sino ang nagpabantay nito? Mga Hudyo. Kasi akala ng mga nanakawin yung katawan niya para patunayan na siya ay nag-resurrect. Pero hindi. Another one, ito ba ay ni-remove ng mga Hudyo? Hindi. Bakit? Kasi parang patutunayan lang nila na totoo ang sinabi ni Jesus Christ. Did the Roman soldiers remove the body? No. Bakit nila ibubuwis ang kanilang buhay? Kapag ikaw Roman soldiers, pinagbantay ka sa isang bagay at hindi mo nagawa, ikaw ay papatayin ng Roman government. At ang sabi naman ng iba, hindi, nahimatay lang si Jesus Christ doon sa krus at pagkatapos noon, nahimasmasan siya dahil malamig sa tomb and then nabuhay siyang muli. But if you read the gospel account and a lot of scholars wrote about it, hindi ka mabubuhay sa krus. Sa krus, unti-unti kang mamamatay at sure ang iyong kamatayan. Pero bago ipako si Jesus Christ sa krus, anong ginawa mo na sa kanya? Hinagupit, at naglakad siya sa Via Dolorosa, naglakad siya papuntang Golgota. At nung pinako siya sa krus, mga kapatid, hindi ka makakaligtas sa death penalty ng Roman government. Unti-unti kang mamamatay. In order for you to breathe on the cross, para ikaw ay makahinga, kailangan mong i-lift up ang iyong sarili. Paano mo malilift yung sarili mo? Ay nakapako ka nga. Blood, marami ng dugo ang nawala kay Jesus Christ.
Para kang makahinga, kailangan mong, and then, remember, Jesus Christ has this open back. Pag sinabing open back, hindi lang wala siyang damit. Wala siyang damit, dahil nagupit siya, imaginein mo yung tinatawag na saludsod. Masaludsod nga lang ikaw yung kuko mo, masakit eh. Pero may mga sugat-sugat ka dito at kumakayas-kayas ang iyong likod na maraming mga sugat dahil sa pagkakupit. Sumasayad ito sa kahoy, sa cross. Ang description nito ay, tulungan niyo akong bagisin, excruciating. Tama ba? Tama ba, Sister Angel? Excruciating. Ibig sabihin, talagang napakasakit. At hindi ka mabubuhay sa cross. Kaya nga, ito yung matindi. Nung ino-operan si Jesus Christ ng suka, hindi lang ito basta suka. Ito yung suka na parang anesthesia sa kanila para hindi niya maramdaman yung kamatayan niya. Pero tinanggahan ito ng Panginoon. Lahat ng sakit tinanggap ni Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapagbayaran doon sa krus ng Kalbaryo. And Jesus cried, Father, Father, why thou hast forsaken me? Ilay, ilay, lama sabachthani. Hindi ka makakaligtas sa krus ng Kalbaryo. And in 3 p.m., before namatay ang Panginoon sa Kristo, He said, it is finished. Tapos na, binayaran niya na ang kasalanan ng sangkatawan. Talagang namatay si Kristo. Number 4, merong ebidensya. Andyan pa po tayo mga kapatid. May 3 pa tayo. There is the evidence of those who saw Him, touch Him, eat with Him, and speak with Him. Look at that. Noong si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, sinong unang nakakita sa Kanya? Si Mary, na pagkamalan siyang gardener. The stone was rolled away. Napakaganda, no? And those Roman soldiers, they tremble. Andun yung mga anghel. Just imagine it. Parang, imagine mo, puro dark. It was dark back then. And then, niroll yung bato. Nabuhay si Jesus Christ. Tremble. And then, naglakad siya. Pinuntahan ng mga babae para pagsilbihan siya for some Jewish practices, lalagyan ng spices. Diba? Anong tawag sa atin doon pag namatayan? Pampabango. And then nakita nila, wala na si Jesus Christ. Umiyak ang mga kababaihan. Pero ang sabi ng anghel, ano ang tinahanap-hanap nyo? Wala na dito si Jesus Christ sapagkat siya ay nabuhay na muli. He is risen. At mga babaeng to, they run. Sinabi niya sa kila John, Peter, tignan nyo, wala na, hindi na nakahimlay si Jesus Christ. Ito pa isa sa pinaka magandang katotohanan. Kung bakit totoo, kung ako gagawa ko ng isang fake document, sisiguraduhin ko na lahat ng mga ilalagay kong sources, yung talagang reliable, magsisinungaling ako para magiging reliable tignan ng aking dokumento. But because of their honesty or your candor, ang babae noon, hindi siya credited as witness sa lahat ng mga documents o kahit sa korte. Bakit? Kasi nga, alam niyo naman, sa history, di ba? Ang mga babae degraded. Kahit nung time ni Jesus Christ. Pero, kung gawa-gawa lang yung resurrection ni Jesus Christ, ang mga gospel writer, hindi nila gagamiting babae as witness sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Pero dahil yun ang totoong nangyari, yun ang inilagay nila. Anong ginawa ni Kristo? Marami siyang ginawa nung siya ay nabuhay muli. Nahawakan siya ni Thomas. Kumain siya. Nagpakita siya sa 12. Hindi pala 12. Patay na nito si Judas. Sa 11, nagpakita siya sa 500. 40 days kasama niya ang mga tao. Nagpakita siya sa 500 eyewitnesses. Naglakad siya kasama ang mga disipulo. Pinakita niya ang kanyang sarili sa mga tao. Kaya, hindi to parang nag-hallucinate lang sila na, yung mga nagsasabing eyewitnesses, nag-hallucinate sila. Sa studies, hindi ka pwedeng mag-hallucinate. Walang dalawang taong mag-hallucinate ng sabay, at iisa lang yung nakikita nila. Ibig sabihin,
500 people, nakita si Jesus Christ. 500 people, sabay-sabay nag-hallucinate. Hindi po totoo yun. So Thomas touched the side and the hand of Jesus Christ and he said, "My Lord and my God." Sabi ng mga iglesia ni Cristo, o tignan nyo, hindi niya sinasabi ni Thomas na, "My Lord and my God." Sa Tagalog daw, "Oy, Diyos ko po." Nagulat lang daw doon si Thomas. Hindi daw yun sinasabi ni Thomas na, "Aking Panginoon, ang aking Diyos." Hindi po. Tandaan natin, ang mga Hudyo, hindi sila Pilipino at meron silang expression na Diyos ko po. Naiintindihan natin mga kapatid? It is his theological statement or description kung sino si Jesus Christ. My Lord and my God, aking Panginoon at aking Diyos. Next, there is the bold and certain testimony of the apostles. Before mag-resurrect si Jesus Christ, nagpulasan sila. Anong ginawa nila? Bumalik sila sa kanilang mga trabaho. Akala nila hindi na matutupad ang lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga, pag binabasa mo yung Bible, binasa mo siya ng buo, tapos alam mo yun, nung nire-restore sila ni Jesus Christ, nakakaiyak eh. Pinuntahan sila ni Jesus Christ sa dalampasigan. Tapos nangingisda sila. Tapos sabi niya, "Gentlemen, may nakuha ba kayong isda?" "Wala nga eh." "Wala nga eh." "O sige, ihulog nyo sa kabila." Tapos na-recognize nila, boses to ng Panginoon na, boses to ni Jesus Si Jesus to kasi, magdamag silang ng isda, wala silang nakuha. Nung na-recognize ng mga apostol na si Kristo ito, anong ginawa ni Peter? Tumanon siya mula sa kanyang bangka, nilangoy niya na agad si Jesus Christ. Kita niyo yun? And then after that, nung binigyan sila ng commission ni Jesus Christ, humayo kayo at ipangaral nyo ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Namatay sila sa kanilang pananampalataya. Hindi ka mamamatay sa isang bagay na alam mong peke at walang kwenta. Ngunit itong mga taong to, namatay sila sa kanilang paniniwala na si Kristo ay nabuhay muli at ang ating pananampalataya ay tunay. Second to the last. There is the existence of these two, church and Lord's Day. Now, when we're thinking about church, church is not this, or itong pulpit, or yung building na yan. This is not the church. It's just a building, and we call it chapel or church building. The church is you and me. Tayong mga tumanggap sa tayo toong simbahan. At mula noon, saan nagtitipon? Sa dalampasigan, sa bundok, sa kuweba, kung saan-saan. Ang simbahan ng Panginoon, ang mga taong mananampalataya sa kanila, mula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy. Hindi tayo sikat, hindi tayo marami, pero hindi basihan ang dami kung ang isang simbahan ay totoo. Ang basihan kung ito ay nanggaling sa Panginoon Kristo at tama ang paniniwala tungkol sa doktrina. Ang church ay nagpatuloy, and then this unique distinction, every Sunday, first day of the week, nag-gather tayo and we're praising the Lord. And last but not the least, the whole scheme or the whole plan of redemption necessitated the resurrection. And look at this. Walang kwenta lahat ng ginagawa natin kung hindi si Kristo, kung hindi siya nabuhay muli. But because He lives, we can face tomorrow. So my brother and sister in Christ, as we conclude, dahil buhay ang Panginoon Kristo, at kitang-kita natin yung mga ebidensya, He is risen, He is alive. I want every one of us na kung hindi ka pa talaga tunay na nampalataya sa Panginoon bilang yung Diyos na tagapagligtas, hindi mo pa nilagak ang pananampalataya mo kay Jesus Christ na siya ang Diyos tagapagligtas na matay sa krus ng Kalbaryo, kailangan mo ng pagpapatawad, kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo siyang tanggapin sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong buong kaluluwa. Do it now! Huwag mong gawin ito kapag mamamatay ka na. Pastor, paano ba tanggapin? Simply believing. If you believe that you're a sinner and you cannot save yourself and you need the Lord Jesus Christ, as save me, I receive you, I believe you, I believe that Jesus Christ died upon my sin,
And then the Bible tells us so that you are saved, brother and sister in Christ. Are you really believing? Do you really believe the Lord Jesus Christ? Say amen? So kung doubtful ka pa din, struggling, read the Bible, ask the Lord, ask your pastor, ask your leader. And I'm telling you, the Bible tells us that if you will seek Him, you will find Him. In our application, not only that, we are serving a risen Savior. Nakakaawa ang mga Buddhists, nakakaawa ang mga Hindus, nakakaawa ang mga iba't ibang reliyon sa mundo. Bakit? They're serving this dead God or non-existent God. Imaginin mo, babatuhan mo ng bulaklak, yung kahoy, yung bato na hinulmahan na merong mata at sasabihin mong, ito ang aking Diyos. They're worshiping or serving false, fake, non-existent God. And you are serving the true God. And you must do your best. You must strive for excellence. So you may approve what the things that are excellent according to our team. Number 2, our risen Savior is always there with us. Dahil buhay ang Panginoon, dahil nandyan siya, tinitignan niya tayo, palagi ko itong sinasabi at inuulit-ulit. Kahit 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, kahit nasaan ka, kahit anong pangyayari, laging ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo ay nandyan sa atin. Makakatagpo ka ng peace, makakatagpo ka ng kaligayahan, sapagkat si Kristo ay laging nandyan sa'yo. So ano man dumadating na pagsubok sa ating buhay, buhay si Lord, lagi siyang nandyan sa atin. And last, our risen Savior will come again to get us. Kung dadating ang Panginoon ngayon, handa na tayo. Lord, kung dadating ka ngayon, amen, praise the Lord. Bakit gugustuhin mo magstay sa mundong to na punong-puno ng paghihirap? Kaya huwag tayong matakot sa kamatayan. Dahil pagkatapos ng kamatayan ay meron tayong buhay na walang hanggan, hindi sa impyerno, kundi buhay na walang hanggan sa langit. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, we're serving a risen Savior, and we believe sa gospel. And we thank you for sending your only begotten Son. Sa ganitong pamamaraan, inay po ang pag-ibig sa amin nung ibinigay niyo po ang inyong kaisa-isang anak na matay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. At salamat po sa inyong pag-ibig, awa at biyaya. Dalangin po namin na anumang pagkakataon dumadating sa aming buhay, ang aming mga nararanasan, magiging dahilan para ma-discourage kami. Ipalaala niyo po sa amin, Ama, na nariyan kayo lagi sa amin. Hindi niyo po kami iwan ni pababayaan. Na dadating man ang kamatayan sa aming buhay, ay matatagpuan namin ang buhay na walang hanggan sa piling niyo, sapagkat kami ay nasa Panginoon sa Kristo. At lahat po ng aming paglilingkod, lahat ng aming pagpapagal, lahat ng aming pagsasakripisyo para sa inyo ay hindi po sayang sapagkat sumasamba po kami sa inyo na Diyos na buhay. We praise and thank you, Holy Trinity. And as this moment, oh Father, please move upon our hearts. We're praying that you give us a revival in this church, na hindi kami makontento na kami lang ang nakarinig ng gospel. Hindi kami titigil na kami lang ang mapupunta sa langit. Nawa kami maging makasarili. Nawa patuloy kaming ma-inlove sa pagmamahal nyo, sa inyo, O Diyos, upang ang aming panalangin revival ay matupad. Brother and sister in Christ, this moment, di natin po papabain. Just come to the altar and say, Lord, thank you for saving me. Thank you that alive, you're real. And if you have some prayer requests, let's come to the altar. And know the Lord Christ. Ask, Lord, please forgive me. I believe the Lord Jesus Christ. Naniniwala ako, ang Panginoong Diyos, si Kristo ang tagapagligtas. May pangailangan, laway ilagatin sa ating buhay na Panginoon.
Father, great God, once again, we thank Thee. Naririto po ang inyong mga anak. Narito po kaming lahat. We acknowledge that You are a great God. You are awesome. You are perfect God. And inabot niyo po kami ng inyong pagmamahal. Kaya ako namin pong dalangin na patuloy niyo po kaming i-bless, gabayan, itama niyo po lagi ang aming pag-iisip, ang aming puso, na ang buhay na to ay para sa inyo. Dalangin po namin na kami po ay marami pang mga taong madala sa inyong paanan at aming mga kamag-anak, kaibigan, mga kapitbahay, mga taong di pa nakakilala sa inyo. Kung meron man po kami mga pangangailangan sa amin sa araw-araw, we believe, Lord, that You will provide. At maraming pagkakataon na pinatunayan niyo po na kayo po ay nagpo-provide sa aming buhay. And we still trust You, Lord, until the end of our life. Lord, I'm praying na kayo po ang maggabay sa amin sa araw-araw. Hindi po namin kaya ang buhay kung wala kayo. Na po maging sentro po kayo ng aming buhay. At patawarin niyo po kami sa aming lahat ng pagkakasala at pagkukulang. Pilgrim Bible Baptist Churches, bless them, O God. Sa lahat ng mga pastors, lahat ng mga kapatiran dito mula sa bata hanggang sa pagtanda, ingatan gabayan niyo po sila. Lahat ng magmamaneho sa bakasyon ng mga bata, maging makabuluhan po ito. Mga nanay, tatay na palagi nagwo-work, bless them, O God. At sa mga college students namin na may pasok pa din, na po enjoy niyo po sila sa kanilang mga college activities at ano pa mga bagay. At nawa po, ang amang church na ito ay maging ilaw sa lugar po ng mabuhay. We praise and thank You, Father, and also for the Layog family. I pray, O God, na bless niyo po sila. Yung comfort na kailangan nila ngayon, alam po namin na kayo po ang mag-aaliw sa kanila. Provide their needs, O God, at bigyan niyo po sila ng wisdom. And all these things You ask, the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.